Dito ako sa pababaeng toilet. So, nakarating pala sa Marian. Ano ba yan? May SM. Louis Vuitton. May mga shawarma din sila doon na may talong. Ay, kahit sa Dubai, na-experience ko to. Matawag ka pa rin, sir. Halbo, di ba ganun yung minsan tawag sa Pilipinas? 2026 na. Isipin muna natin bago natin sabihin. Yan, ako pag sa Shibboleth, pag minsan may mga Shibboleth, totoo, never, pag ako lang mag-isa, siguro, yun pa rin, suot pa rin ako ng mga alahas. Kasi it's my fashion. Sanay ako manamit ng ganito, ano-ano yung mga plus sa'yo. Pero dito sa Pilipinas, lahat sila, parang may evil eye. Feeling mo, baka may mang hold up sa'yo. Alam niyo ba guys, naranasan niyo na ba yung pag-uwi niyo ng abroad? Pinagtitinginan kayo ng mga tao. Yung feeling niyo, bago kayo sa paningin nila. Pero, titignan nila, di mo alam kung titignan kanila o tinitignan kanila na bakla ka ba, ang laki mong tao, or kakaiba ka lang manamit. Diba? Yun yung mga, ilan sa mga, anong tawag dito, na culture shock ako. Kasi sa Dubai, sanay ako manamit ng ganito, kung ano-ano yung mga dinadamit ko, na talagang stylish. Pero pagdating dito sa Pilipinas, di ka naman makadamit ng ganito kasi marami silang sinasabi sa'yo. Di ba ma? Kino-comment nila sa'yo na, ano ba yan? Pilipinas to, ba't ganyan siya mag-outfit? Alam mo, tapos tatawanan ka nila. Ano pa yung ginagawa nila ma? Iis na bera. Parang, hindi mo alam kung anong, ano nila, reaction nila, kung anong tingin nila sa'yo. Diba? Dito sa Pilipinas, ganyan yan. Pero sa abroad, hindi mo mararanasan yan. Deadma lang sila sa'yo. Pero dito sa Pilipinas, lahat sila, parang may evil eye. Oh, nakaka-relate ka, diba? Yan. Kahit si mama na-encounter niya. Sa mga fast food. Diba ma? Sa Jollibee. Parang kumain ka lang, tapos itignan ka. Tapos feeling mo, kung ano-ano lang sinasabi sa'yo. Parang feeling mo, may sinasabi yung mga mata nila. Na very, di ko alam kung very bad or good. Pero tinatawanan ka. So kung tinatawanan ka, anong ibig sabihin nun ma, di ba? Di ba? Oo, tinatanong yung height. Si mama minsan, hindi nila alam kasama ko si mama. Kasi medyo malayo ako, medyo mas nauuna ako kay mama kasi malaki yung hakbang ko. Ayun, minsan naririnig ni mama yung mga comment. Anong kino-comment sa akin, ma? Ayun daw ang yun. Oh, di ba? Di ba? May mga good comment din minsan. Minsan sinasabi niya, ang ganda mo naman. Ang tangkad mo, ganyan-ganyan. Pero sa Dubai, hindi mo mararanasan yung mga ganyan. Kahit na nagpunta ako ng Japan, ng Australia, kahit sa Thailand, walang ganyan. Dito lang talaga sa Pilipinas may ganyan. Hindi ko alam kung bakit. Di mo alam kung may evil eye. Or naiinggit. Or parang siguro ngayon lang sila nakakita ng Russian. Charot. Russian na katulad ko. Diba? Kayo ba guys, meron ba kayo mga mga naranasang ganyan nung umuwi kayo ng abroad tapos ang ganda nyo na manamit. Hindi na kayo nananamit ng katulad dati na dinadamit nyo bago kayo nag-abroad. 'Di ba? Nakaka-relate ka, 'di ba? Hello guys, good morning. Nandito kami ngayon sa SM. Ngayon, we're going to discuss yung mga bagay na culture shock tayo after years of working abroad. So since galing tayo ng Dubai, nung pag-uwi ko dito, may mga bagay na napansin ako na culture shock sa mga sitwasyon, sa mga kung ano-ano lang. So since 6 months na ako ngayon sa Philippines, sabihin ko sa inyo yung mga ilan-ilan, yung mga bagay
na napansin ko na na-culture shock ako after abroad. So, samahan niyo ako. Tignan nyo guys, di ba? Parang feeling nila. Parang feeling ko tuloy lagi ako artista. Ayun, isa pa guys. Ito talaga, kapag galing ka talagang abroad, yung mga alahas na dala-dala mo, di ba? Ito, yung mga gold, kung ano yung mga binili mong importante sa Dubai. Ano pa ba? Pera. Alam mo yung parang, ano, trauma ka lumabas. Kasi feeling mo, baka may mang hold up sa'yo, baka hablutin yung gadget mo, yung bag mo, yung hikaw mo, yung kwintas mo. Alam mo yun, hindi mo sure. Paglalabas ka, dito kami ngayon sa SM, sa paligid ng SM. So, napaka-safe dito. Safe dito na lakaran. Ito kami lagi ni mama nagja-jogging. Ayun, sa Dubai, never ko naranasang mawala ang ano ko. Sa Dubai, never kong sa Dubai, alam mo sa Dubai, kahit iwan mo yung gamit mo, kahit magsuot ka ng maraming alahas, kahit magdala ka ng maraming pera, kahit mag-withdraw ka sa mga ATM machine, hindi ka matatakot gawin eh. Bakit? Kasi safe. Wala ka iniisip. Dito, Diyos ko Lord, nakakatakot. Although, hindi pa naman, sa 6 months ko, hindi ko pa naman nararanasan. So far, wag naman sana. So, ayun. Kayo guys, naranasan nyo na bang, itutok mo naman sa akin yung camera. Tignan mo yung camera Nahiya ka. Kayo guys, naranasan nyo na bang ma-hold up? Yung kakalapag nyo lang ng Pilipinas or nawalan kayo ng gamit sa isang mall, nalapag nyo, pag binalikan nyo na, wala na. Pero syempre, hindi naman tayo, anong tawag dito? Hindi naman tayo pakampante kahit safe dito sa nilalakaran natin. Lagi tayong aware sa mga bagay-bagay. Pero, ganun pa rin, suot pa rin ako ng mga alahas. Kasi it's my fashion. Ganun yun, wala tayong magagawa. Kung ma-hold up, bili ulit, gano'n. Diba? O, diba? Tingin. Alam mo, artista ka, girl. Tapos, eto pa. Hindi ko alam bakit sa Pilipinas, hindi ko alam kung may common sense yung mga kabayan natin dito sa Philippines. Or kahit dyan sa Dubai, may mga tao pa rin na hindi ka ina-acknowledge kung ano talagang ang identity mo. Ako, honestly hindi pa ako totally, paano ko ba sasabihin? Nag-transition ako lately lang. Siguro mga 3 years ago lang. Itong dibdib, tapos yung pagtitake ng hormones and everything. Yung pagta-transition. Pero, alam ko sa sarili ko na hindi pa ako talagang fully transformed. Hindi pa ako totally talagang, alam mo, yung feeling ko, hindi pa talaga ako totally babae. Tapos malaki pa ako, yung boses ko malaki. Alam mo yun? So, hindi ko alam. Kahit sa Dubai, na-experience ko to, yung matawag ka pa rin, sir. kahit ang laki na ng dibdib mo, balakang ka, ang ganda ng suot mo, kang babae. Natawag ka pa rin, sir. Diba ewan ko kung ba't ganun. Ewan ko sa kabayan lang yun eh. Kahit sa Dubai, yung mga kabayan minsan nadudulas. Ay, sorry po. Ma'am pala. Hindi, yung iba, sir talaga ang tawag eh. Minsan napapansin mo, di ba? Hindi. Minsan natatawag ako na ganun. Hindi ko na lang pinapansin. Totoo, never. Pag ako lang mag-isa, siguro. Ikaw siguro pagkasama kita, minsan hindi mo napapansin. Ayun guys. Alam nyo, kahit sa Shibboleth,
'Di ba? Ako pag sa Shibboleth, pag minsan may mga Shibboleth ako, minsan iniisip ko kung ano itatawag ko eh. Pero pag feeling ko na talagang lalaki, pwede ko talagang tawagin. Feeling ko pag Shibboleth, pag feeling ko talaga na mukhang lalaki na Shibboleth, tatawagin ko talagang sir. Kasi feeling ko, or talagang mas magandang itanong mo kung ano talagang ma'am, ay, ma'am, ah, be, gano'n na lang siguro, be, or boss, pwede ko bang alamin kung ano pwede kong itawag sa'yo, yung in a nice way. Kasi, or kahit sa Dubai, kahit di ako sure, Shibboleth, kasi may mga Shibboleth din ng ibang lahi. Or kahit Becky, pag hindi ako sure, tinatawag ko talagang boss. Or Arbab. Arbab kasi is boss sa Dubai, sa Arabic. So tinatawag ko, Arbab, pag hindi ako sure, tinatawag ko ganun. So ako, bilang Becky, a trans woman, alam mo yun, respeto ko din sa ibang mga tao, kung ano talagang identity nila, alam mo yun, minsan, mag-isip din tayo kasi minsan may mga nakakasakit din tayong tao, may mga trans din na pag tinawag sila ng ganito, ganyan, hindi sila komportable. Yun, mas magandang tanongin natin or isipin muna natin bago natin sabihin. Yan, the best na pwede natin gawin, 'di ba? Kasi alam mo yun, paano kung ako tawagin kitang taba, 'di ba? Or pangit. Pangit ka naman talaga. Ako kung lalaki talaga ako, sir, 'di ba? Ang pangit niyan. So, tayo mga kabayan, of course, meron tayong freedom of speech, 'di ba? Pwede natin sabihin dapat natin sabihin. Pero, pakiramdaman natin yung mga words na binibitawan natin kung makakasakit ba tayo ng tao or hindi, especially sa mga trans community natin sa Philippines. Kahit nasa ibang bansa. Alam nyo ba, sa Dubai, Diyos ko Lord, mga kabayan, mga babae, hindi ko alam kung sinasadya na ba talaga nila na sabihin yun or talagang, hindi ko alam ha, ako lalaki yung boses ko, pero syempre parang mukha naman akong babae, sabihin mo naman feeling ko mukha akong babae, sabihin mo naman sa akin na, or be na lang, wag mo nang, kahit hindi mo kayang sabihin ma'am, be na lang ang tawag mo sa akin girl, diba? Pero, ang ibang mga lahi, never, hindi ako sa nagmamayabang ha, ako nagsasabi lang ako, never akong natawag na sir sa Dubai. Even sa Israel, even sa Japan, sa Australia, mga napuntahan kong bansa, never akong tinawag na sir. Kahit hindi ako sexy manamit, hindi lang ako tinatawag na sir. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, ang may problema na lang talaga siguro yung mga kabayan natin. I have nothing against kabayan, pero 2026 na. Diyos ko Lord. Ano na yan? Kultura na natin yan mga Pilipino. So, kung nakaka-relate ka, kung ikaw man to, nagsasabi lang ako ng, dinidiscuss ko lang sa inyo, hindi ko to shout out para sabihin babae ako, or ganito ang itawag niya sa akin. Respeto na lang. Diba? Yun ang importante doon. Ganun lang. Ikaw ba? Diba? Ikaw, trans ka din ba, girl? Or kahit hindi ka trans, ginanon ka na ba? Tinawag ka na ba na may nalabag sa kalooban mo? Taba. Pangit. Pango. Alam mo yun? Tapos, pike. Alam mo yun? Lumpo. Kalbo. Di ba ganun yung minsan tawag sa Pilipinas? Di ba? Paano kung gano'n yung itawag ko sa kanila? Di ba? Masakit din sa kanila. So, gano'n din sa aming mga trans na we need to respect kung anong identity ng isang tao. 2026, we need to open our minds. Gano'n. Gano'n lang. Di ba? Para happy-happy lahat. Gano'n. Pero alam nyo guys,
may mga ilan-ilan na kabayan talaga na mababait din talaga. Sinasabi nila talaga, sir, ay ma'am. Sinasabi nila na ma'am, ganyan. Ito po ma'am. Pero minsan may mga kabayan na alam mong feeling nila masasabi na nila yung sir, pinipigilan lang nila. Kaya nag-iingat din sila. Kudos naman sa kanila. May mga ilan-ilan na hindi ko naman sinasabing lahat gano'n. Pero yun lang yung mga isa sa mga na-culture shock ako. Na na talaga, in fairness, ba yun? Guys, pasensyahan nyo na maingay. May ilan din talagang mababait naman talaga. So, hindi naman natin yun, happy pa rin naman ako sa mga ganong eksena. Diba? Happy-happy lang. Pero ako, dead ma lang ako. Alam nyo guys, dead ma lang ako kung ano sabihin nila. Hindi ako lang salita. Hindi ko sinasabi, ma? Sir? Ganito na, nakapababae, may susunod. Hindi ako nagaganon. Dinedetma ko lang sila. Hinahayaan ko lang silang sabihin kung anong gusto nilang sabihin. Diba? Minsan, alam nyo ba, minsan ang ginagawa ko, kapag hindi maayos ang suot ko ng mga time, babalikan ko yun. Babalikan ko yung shop na yun, nagsabi sa akin na sir, tapos gagandahan ko yung outfit ko. Tapos, malala. Sasabihin na lang nila sa akin na, ay, ma'am, ganito. Ma'am ka na. Alam mo yun, minsan depende din eh. Minsan, hindi rin nila napapansin. So, ayun. Ayan. Ito pa. Sa nanay ko. Ayan. May kausap siya. Alam mo yung nanay mo na more than 10 years mo nang hindi nakasama sa loob ng bahay. Although, nakakausap mo, nakaka-video call mo, nagkakakwentuhan kayo ng mga kung ano-ano or problema. Ngayon, nakasama ko siya ng 6 months. Ayan. So yun, yung nakasama ko nag-stay ako ng 6 months dito sa Philippines. Alam mo yung 10 years na kayo hindi nagkita, hindi kayo magkasama sa loob ng bahay, may mga bagay pala na hindi kayo nagkakaintindihan. Yung gusto niya, yung gusto ko, yung nanay mong makulit na, tapos may mga ayaw siya na pagkain na ayaw ko din, may mga pagkain na gusto ko, tapos gusto niya din. So, hindi nagkakatugma minsan. Ano pa ba? Tapos si mama, pag nagigising siya ng umaga, alas 4, alas 5. So, hindi ako makasabay. Kasi ang time difference sa Dubai at saka sa Philippines, parang mga 4 hours, 5 hours yung difference. So, nung dating ko, hindi ako maka-adjust. Ang aga matulog, alas 7, alas 8. Ako, yung alas 8 dito sa Pilipinas, alas 4 pa lang sa Dubai. So ako, parang ano ba yan? Ang aga matulog. Siguro tulog ako ng mga alas 12. Pinipilit ko matulog ng alas 12 dito sa Pilipinas, ng alas 4. Minsan natutulog na lang ako ng alas 4, which is alas 12 naman sa UAE. So, yun yung mga pag-a-adjust. Oh Lord. Hindi ko ma-adjust. So matutulog na ako, gising na siya. Tulog siya, gising ako. Alam mo yun, hindi ko ma-adjust. Ano ba yan, Naki? Adjust mo naman yung ano mo. So, isa yun sa mga hindi ko ma-adjust. Culture shock ako. Pero ngayon, okay na. Nasasabayan ko na siya. So, ang oras na ng tulog niya, kung anong oras ng tulog niya, ganoon na rin ang oras ng tulog ko. Oras na rin ng gising. Pare-parehas na kami. So, I'm happy. Kasi before, sobrang puyat din ako sa Dubai. Puyat din ako. Hindi ako makatulog ng maaga. Diba? So, ngayon medyo okay na. Sabay-sabay na kami. Ito pa guys, sa pagkain, Lord. So sa Dubai, ang mga kinakain namin, wait lang, maingay. Sa Dubai, ang kinakain, biryani, yung mga Arabic food, Mediterranean salad, yung mga typical na Western food na basta mga Western, basta iba't ibang mga food, malayo sa mga Filipino food. Pero although may mga ilan-ilan na lugar sa Dubai na nagbebenta ng mga Filipino
Filipino food, may mga groceries na may mga Filipino products. So nakakaluto naman ako. So ang na-culture shock ako, nung pag-uwi ko dito, syempre nasanay ako magkain ng mga salad-salad, makain ako ng, kaya nananabarin ako, ice cream, matatamis. So meron din doon madami. Pero pag uwi ko dito, although gusto ko naman ng mga pagkain Filipino, Diyos ko Lord, si Mama, dinuguan, igado, papasinigang, although masarap, pero my God, lumalaki kami lalo, Day. Kaya hindi na kami nagre-reduce. Diba? So yun yung mga pagkain talaga na kayo guys, may mga pagkain ba kayong mga namimiss dito sa Pilipinas? Yung mga pagkain na hindi nyo madalas matikman sa abroad, natitikman nyo na dito ngayon. Ngayon, nag 6 months na ako. Parang nagsasawa na ako. Hindi naman ako nagsasawa. Andun pa din yung taste buds. Taste buds. Andun pa din yung panglasang Pinoy ko na hinahanap ko lagi. Ngayon, nandito na ako sa Philippines. Namimiss ko naman yung mga Arabic food. Shawarma ng Dubai. 5 dirhams dyan sa Israel din. Namimiss ko yung mga falafel. Alam mo yon, may mga shawarma din sila doon na may talong. Alam mo yun, namimiss ko yung mga salad nila na bihira mo lang makikita. Meron dito sa Philippines, pero bihira mo lang makikita at minsan mo lang din makakain. Hindi katulad sa Dubai, sa Israel na halos part na ng pagkain nila, yung pagkain ng salad, pagkain ng shawarma, diba? So dito, laing, tuyo, munggo, which is masarap, pero Diyos ko Lord, hindi ko na lang talaga alam. Pag araw-araw tayo kumain ng kanin, Diyos ko Lord, baka mawala yung natin, pagka-Russian, ganon! Ito pa guys, isa pa sa mga na-culture shock tayo, yung transportation, yung mode of transportation. Sabi nila, ay, ba't di ka kasi nag-invest ng sasakyan mo, ang tagal-tagal mo sa UAE, hindi ka man nakabili ng sasakyan mo. Well, may mga bagay na kailangan tayong i-invest na sa tingin natin mag-appreciate. Ang sasakyan, hindi ko inisip na mag-appreciate siya at the time na uuwi ako ng Pilipinas. So, yung sasakyan nandiyan lang yan. Pwede mong kunin anytime. Pwede ako ma-approve sa bangko. Pwede kang bumili ng mga second hand para magkasasakyan. Diba? Pero hindi ko talaga siya in-invest doon. In-invest ko siya sa other things. Anyway, so sa mode of transportation, of course, before nag-jeep naman talaga ako. High school ako, nung college, elementary, talagang nagko-commute talaga ako. Pero, girl, after more than 10 years na nandito ako sa Philippines, and na nag-jeep ako, mausok pa din. Uso car ang Pilipinas. Mausok pa din, girl. Although, huwag ka na mag-inarte kasi nagbabayad ka lang naman ng 13 pesos sa jeep para mas makatipid ka. Diba? So, huwag kang umarte kung gusto mo makatipid tapos mag-jeep ka. Diba? Although may mga ibang mode of transportation dito. Like yung GSM na lagi namin sinasakyan ni Mama, yung InDrive, yung Grab. Napaka-convenient na ngayon na mag-commute. Kaso lang mahal, syempre, hindi mo naman, wala yun yung mga time na nandito ako. So, talagang jeep, taxi, bus, yan yung mga mode of transportation before. Ngayon, may mga Grab na. So, naiba na siya. Sa Dubai kasi, may Careem, may Uber, may tapos, sasakay ako ng Tesla, sakay ako ng Porsche. Yun yung mga taxi doon sa Dubai. Ng Lexus,
Yun yung mga sinasakyan ko sabay. So, na-culture shock din ako dito na ganito yung ano, yung mga sasakyan na ginagamit. Although wala naman akong arte. Yun lang yung isa sa mga, ano tawag dito? Isa sa mga na-culture shock tayo. O di ba? Kayo, minsan ba nako-culture shock din kayo kapag uuwi kayo ng Pilipinas? Lalo na yung mga mawalang mga sasakyan. Or kahit may mga sasakyan kayo tapos nagko-commute naman kayo. O, try nyo mag-jeep. Di ba? Try nyo mag-bus. O, try nyo mag-tricycle minsan. O, di ba? O, mas okay tayo pag makakatipid tayo. Pero, minsan gusto rin natin, di ba? Magpasyala-syala din tayo. So, no mga first, second, third month ko talaga, never mo ako mapapa-jeep, never mo ako mapapa-tricycle. Talagang Grab talaga ako, GSM talaga ako, kahit sobrang lapit niyan. Ganun ako ka-arte. So, ngayon parang okay na rin sa akin. Nakakapag-jeep na ako, nakakapag-tricycle. Balik ano na, balik buhay na. Diba kayo guys, meron ba kayong mga... Ayun, so far, nakaka 8,485 steps na kami ni Mama. So kahapon, 12,640. So yun lang. Minimaintain lang namin talaga yung everyday walking namin ni Mama. Walking lang kami, hindi kami nag-jogging. 10,000 minimum sa umaga. The rest, bahala na ako mag-exceed ka ng 12. Pero much better kung mas marami kang steps para mas payat. O, diba? Every day in the morning. Tama ba? Ayun ang ano namin. So, ayun guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway, may mga nakuha kayo kahit konting aral sa episode na ito. May susunod pa. Abangan yung iba ko mga susunod na topic para mas tayo, happy, fun lang, mga eksena nagagana farm. Diba? So guys, sa mga subscribers natin, kahit nasa 50 pa lang yan, Diyos ko Lord, maraming salamat, lalo na dyan sa Israel, sa Philippines, sa UAE, sa US, may mga viewers tayo, tsaka sa Canada. Nakikita natin yan, mapakita natin sa inyo sa screen. Maraming salamat sa panonood. Yung mga halos mga nanonood sa akin, maraming salamat. Yun yung mga nakasubscribe, pero ilan hindi nakasubscribe. Yung ilan nanonood pero hindi nakasubscribe, papakita ko sa inyo sa screen. So sana guys, patuloy yung panonood nyo sa akin, i-share nyo din, i-like, mag-comment, and of course, subscribe sa ating YouTube channel para mas marami pa tayong mga good vibes na video na maipakita araw-araw. Ang hirap mag-edit, ako lang nag-edit. Diba? So yun lang guys. Thank you! Diba guys, tiga mo, bumili ako ng turon dito sa SM. Sa cashier, tinawag niya akong sir. Sa cashier tinawag niya akong sir. Pero yung pinagawanan ko nito, tinawag niya akong ma'am. Diba? Hindi niya napapansin. Alam mo yun? Ako hindi ako na-ember. Natatawa lang ako. Pero sanay na ako. Sobrang sanay na ako. Pero guys, dito ako ngayon sa toilet. Toilet ng pambabae. Dito ako sa pambabaeng toilet. So, good thing yung mga janitress, hindi na sila naninita kung makita ka nilang bakla or makita ka nilang iba, for as long as mukha kang babae, damit kang pambabae, okay lang pumasok, mag-CR. Of course, ako din ako nagsasalita kasi minsan kasi guys,
Ay guys, walang tao. Pak, sa pambabae. O diba, walang tao. Ayun. Sa Dubai kasi guys, hindi mo ako mapapa-CR sa pambabae. Kasi bawal talaga mag-CR sa pambabae. Na, pero ihina talaga ako. Nagsi-CR ako dun sa, yung disabled, yung pang disabled na toilet. Doon talaga ako nagsi-CR. Hindi ko talaga pinipilit mag-CR sa pambabae. Kasi alam mo na, baka mabukayo. Nag-iingat lang ako. Tinitiis ko talaga, nagsi-CR ako sa high. Or, bago ako umalis ng bahay, nagsi-CR na ako. Para hindi ako CR sa mood. Ganun ang ginagawa ko sa Dubai. O diba? O baka mga bashers tayo dyan. About sa pag-CR. So before, nabalitaan ko, nag-viral daw yan dito sa Philippines. Sa mga friends ko dito na sinisita daw nila yung mga nagsi-CR na mga Becky sa mga pambabae. So, nakarating pala sa management, ano ba yan? May SM na ayun nga na meron na lang notice na pwede na pumasok yung mga trans sa mga ibang sa mga pambabaeng sa mga pambabae. CR. So ako nag-CR na ako sa bahay. Never naman ako sinita dito. So I'm happy. Kasi mag-CR ako ng ganito na pang itsura ko, 'di ba? Weird. Makita nila ako. Ito pa pala guys, ihabol ko lang. Alam mo yun, namimiss mo sa Dubai na lagi mo na amoy na mga pabango ng mga Arabo. Pag pumunta ka na Dubai Mall, maaamoy mo sila, yung parang humahalimuyak yung naiiwan yung scent ng pabango nila. May parang scent ng kalabaw, ng bukid. Pero mabango. Ang parang, tas may amoy ng leather. Maraming may mga amoy na namimiss ko. Orange. Louis Vuitton. Dito kami ngayon ni Mama sa Kenny Roger. Kakain kami ng lunch. So guys, thank you so much for watching my this episode. Ang magiging next episode natin next time, next video, namimiss natin sa Dubai na hindi rin gawa dito sa Pilipinas. Diba? Ayun. Thank sa inyo yung mga nagagawa ko dito na hindi ko nagagawa sa Dubai. Yung mga nagagawa ko sa Dubai, hindi ko nagagawa dito. Yun naman ang next na episode. Abangan nyo. Okay? See you guys. Thank you for watching. Bye. Bye ka naman. Bye.